Mga ate at kuya, meron ng mga chika na aarestuhin na si PRRD. Dalawa yung options eh. Either arestuhin siya ng ICC or mukhang meron silang plan B. Natututo na ang kabilang partner ng mga plan A, plan B. Anyway, matatalino naman sila, lalo kung ang utak ng lahat ng ito ay si Galema, di ba? Abogada yun. Oh. At kabaro ko rin. Kabaro ko rin si Galemang Yawa. Diyos ko po, nakakahiya ka Galema. Sa akadim na yawa ka. Munyeta ka. Siguro nung teachera ka si Galema, mabuti pa ang kanyang kalooban. Or is it? Or was she? And then nung naging abogada, naging yawa na? Ano ba yun? Anyway, kabaro ko si Galema. Nag-ano rin yan. Nag-teacher din yan. Profesora. Oh, ay dapat ang mga katulad namin, kami ay mga scaffolding, 'di ba? Kami yung mga guide, kami yung support ng mga future leaders, 'di ba? O naging leader na nga ngayon. The future is now, Galema, ang jowawa mo, hindi ka guide, ikaw na mismo ang naglilider ang yawa ka, 'di ba? Dapat kami i-hone namin ng mga bata na maging mabubuting citizen one day. Ba't hindi mo ina-apply sa buhay mo, Galema, yung profession nating yawa ka? Usik kang salot ka sa mundong ite. Anyway, mag-ingat sa pag-vlog Maui, baka magurgo. Okay, so may mga chika, mga ate at kuya, na aarestuhin na si PRRD either by ICC o yung kaso nga na sedition. Okay, hanap tayo ng definition ng sedition para may share ko sa inyo. Ito yung parang gusto mong pabagsakin yung gobyerno. Pwede rin kasi pwede rin itong inciting, di ba? Siguro may mild na ganyan. Ayan. Oh, inciting to sedition or nagyayaya ka sa mga tao na, 'di ba, mag-aklas sa gobyerno, pabagsakin ang gobyerno, kuning-kuning. So, 'yan ang pangalawang option or plan B ng kabilang parlor. Alam niyo na 'yan. So, ito po yung definition ng sedition. Basahin ko na lang. Conduct, kilos, or speech inciting people to rebel against the authority of a state or monarch. Oh, yung niyayaya mo yung tao, kinukumbinsi mo yung taong bayan na sumalungat sa otoridad or sa gobyerno, 'di ba? So sedition. Alam nyo, may kakilala akong may kasong ganito. Hindi ko na lang banggitin yung kanyang pangalan kasi wala namang basbas at gagamitin to sa kanya ni Ahas. Okay? Isa sa mga bumaliktad ito sa lintik na pusa na yan na tabingi ang pes. Ang kaso niya ay sedition at ang parusa ay kamatayan. Right? Kasi naging parte siya noon ng pag-aaklas laban kay Kurikong eh. 'Di ba nung umupo si Kurikong, may mga supporter ang magulang ni Pusa na hindi dissatisfied rin sa gobyerno ni Kurikong. So marami sa mga Pilipino noon ang gustong ibalik sa pwesto yung nasirang Marcos, right? Dahil nga mas gusto nila yon ay kay Kurikong nagmahalan ng bilihin, nagpahirap ang buhay and 'di ba? Naghirap ang mga Pilipino. Dati nga, 'di ba, ang mga Pilipino no nag-a-abroad para mag-tour ngayon, nag-a-abroad para maghanap ng panibagong trabaho or greener pasture kasi nga sa Pilipinas, ang liit ng sweldo, ang mahal ng bilihin, ang taas pa ng krimen, napalala ang droga, mga kuya. Oh, so itong supporter ng magulang ni Hello Kitty, may kasong sedisyon kasi nag-akla sila eh, kay Kurikong, ganon. So parusang kamatayan to pag nalamang guilty. And nakalkal yung kaso and reveal ko na lang sa inyo in time kapag pumayag yung or nagbigay ng go signal sa amin. Ang parusa dati kasi mga ate at kuya, panahon noon na may martial law noon di ba? Ang sedition ang alam ko ay may parusang kamatayan. Gur talaga mga ate at kuya. Ngayon, syempre, medyo lumamya yung batas natin. So, habang buhay na pagkakakulong siguro, nakakalungkot Pero pwede rin kung hindi maparusa, wala naman tayong bitay or, di ba? Or, what's that? Lethal injection sa Pilipinas ngayon, so malamang ikukulong to habang buhay itong dating supporter ng magulang ni Kuting, tapos ngayon ay dead ma sila. Wala nga silang mga utang na loob. Anyway, ito po yung balita. Ito yung plan B. Sa tingin ko the Philippine government is ready to use authority and forces against attempts to divide the nation, security official
has said after former President Rodrigo Duterte threatened to separate some southern islands. This is from theguardian.com. Ito yung nabanggit ni Ms. Marlica kanina na nagbabanta si Pangulong Duterte na humiwalay na lang ang Mindanao sa kapuluan ng Pilipinas, no? Oh, so parang dinidivide kasi ni PRRD yung, 'di ba, yung Pilipinas dahil nga binabanatan niya yung gobyerno ni Coting. Sino ba naman ang hindi babanat kay Coting? Edi ang mga tanga at ang mga bulag at ang may mga nakakamkam at mga kakamkam lang din nila. Bulok palpak. Right? Hindi ito yung pinangako niya, mga dad kuya. Ilalagay pa niya tayo sa alanganin dahil mukhang isusubong niya tayo sa giyera ng hayop na yan. Alalahanin niyo, ang mga politiko ng Ukraina, bawal banggitin yung pangalan, pero alam niyo na siguro yan, no? Katunog-tunog din naman. Ang mga politiko ng Ukraina, nung pumayag sila na makipaggiyera sa Ruso, ay naging billionaires. Take note, dollars ha, in dollars. Naging billionaires ang mga politiko ng Ukraina, pero ang bansa nila, blagadag. There's money in war, mga tatkuya. So maybe komisyon sa mga binibiling mga tangke de guerra, bala, di ba? Ano pa? Missiles. And also, syempre, di ba? Suhulan sila. We don't know. By, anemika and yung mga gustong-gusto ng giyera. Oh, yan yung plan B. Si PRRD ay gagamitan ng authority and forces. Ayan Ayan yung picture. Kita naman po yan sa Maui Spencer 1. Philippines says it's ready to use force. Ang bansa daw natin, handang gumamit ng pwersa to quell secession attempts as Duterte row deepens. Yada, 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 yada. Okay. Ang plan A ay ang ICC. Kung hindi umubra yan, ito ang plan B. Alright? Nga pala, may hanas-hanas si PRRD dito. Singit ko. Panoorin muna natin siguro yung video. Maganda to Maganda itong hanas ni PRRD. Itong vlog ni Spokes Harry Roque, panoorin natin mga kuya, kasi dito niya ni-reveal na, and I would agree with him, na iba kasi yung sinasabi, mukhang mabubudol talaga si Hello Kitty. Pag inaresto ng ICC si PRRD, kunwari magiging parang hiro-hiruhan yan siya. Hindi kami papayag ganang-ganan. Ay sabi nga ni Spokes Harry Roque, ano mo yan, ilagay mo in written form. Diba? Ano ba yan, memorandum circular thingy-thingy, isulat mo yan, Hello Kitty, na talagang hindi mo papayagang mag-intervene ang foreign forces sa Pilipinas at bakit aarestuhin ng foreigner, not really the ICC, dahil nga po sabi, wala daw po silang arresting power, di ba? Pero yung mga bansa daw na miyembro ng ICC ang aaresto kay Tatay Digong. Take note, nandito ang anemika sa Pilipinas at feeling nila teritoryo na nila tayo. So most probably kung magde-decide ang ICC na guilty si PRRD sa, 'di ba, sa mga crime against humanity nung war on drugs niya, ipapaaresto si PRRD at kaya nandito yung mga sundalong Kano. Take note, sabi Siyam na daw yung base militar ng Kano sa Pilipinas, maybe more. Galing na mismo sa bibig ni Senadora Amy ang ating bansa, pang-5, pang-6 sa bansang napakayaman sa minerals, right? Tsaka sa mga ganyan, sa mga sources ng mga metals and whatnot, and minerals. So baka isa rin yan sa reason kung bakit gustong-gusto talaga tayong angkinin ulit ng anemika. Anyway, pag-aari pa rin naman nila tayo. Take note, binenta tayo ng Spain sa anemika. Treaty in Paris. That was $32 million. Presyo ng Pilipinas. Kasama ang Cuba. Ang bansang Cuba at may isa pang bansa. 3 bansa po yata yun yung na pagkasunduan in Paris para i-turn over ng Spain sa anemika ang mga bansang yan. Kasama tayo mga adat ko. Kung familiar kayo sa Treaty in Paris, binenta tayo. Pag-aari tayo. Sa ayaw natin sa hindi. Tapos yung colonial mentality natin, di ba? Gustong-gusto natin pagkagawang anemika. Well, maganda ang kanilang engineering. Anyway, so let's listen to Spokes Harry Roque. Dahil nga po ang mga sinasabi ni Hello Kitty ay iba naman sa mga mangbubudol yan. Kemi, hindi nyo kami sakop kemi, parang hero to hanggang daldal lang naman. Pero talagang planado na raw po ito ni Galema. Let's listen and let's na malapit na daw ang arrest. Pero ito po hindi malinaw kung ang warrant of arrest ay galing sa ICC o galing dito sa Pilipinas. Bakit? Ay nasa dyaryo ngayon yung mag-amang Romualdo na Camiguin
nagsasabi na yung sinabi daw ni Presidente na dapat maghiwalay ang Mindanao, secession. Yung dating tao ni Presidente Duterte, Secretary Anyo at Secretary Galvez, anong sabi nila? We will meet any threat to secede from the Republic with force. Ano ibig sabihin yan? Gagamitan namin ng dahas, poprotektahan namin ng territorial integrity ng Pilipinas. So, yung isang kongresista at dating gobernador nagsasabi, sedition. Yung isa nagsasabi, we will meet it with the threat of force. So, ibig sabihin, abay baka kasuhan nila ang dating presidente ng sedition. At sinabi nga nila, we will not hesitate to use force. O, nagtataka pa ba kayo na posible talaga na maaresto ang Presidente Duterte either because of an ICC warrant of arrest or dito sa lokal. Pero yung pag-aresto na lokal, meron din po akong multiple sources na kapanipaniwala din. Ang hindi na lang daw sigurado paano at kung paano masaserve sa kanya. Ako'y nagtataka din kung paano masaserve ang warrant of arrest na lokal na kaso. Kasi dapat dadaan yan sa PI unless nagkaroon ng tinatawag na inquest proceedings caught in the act. So mahirap po yun na magkaroon ng warrant of arrest dahil caught in the act unless gagamitin nila yung sinabi niya sa television and they will accept that as evidence of being caught in the act na nagkakaroon ng sedition dahil na-broadcast yun. Posible, pero pwedeng questionin. Pero pwede bang mag-issue ng warrant of arrest? Anything is possible. Pwedeng ma-question, mapawalang visa, but anything is possible. Pero anong mensahe sa mga pangyayari? Posibilidad pa lang nagkakagulo na ang taong bayan. So kung sa tingin ng ilan dyan na dapat mag-cooperate ang Pilipinas pag nagkaroon ng warrant of arrest ang ICC at ito ay ipapaserve sa pulis o sa sundalong Pilipino, think again. Talaga pong magkakagulo. Ayaw ko pong magkagulo pero wala pong choice yan. Sa dami na nagmamahal kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po papayag yung mga nagmamahal sa kanya na ipa-aresto siya at dalhin sa isang dayuhang bayan. Okay, Tam. Posibleng maaresto anytime from now. Ang alam ko po, may parang yung mga task force something, yung mga kapulisan in Davao, mamaya babasahin ko yung ano ni PRD, parang interview niya may verbatim or may translation. Ay parang some kind of a pinasuspend ni Galema or something. Ay kasi ang sinasabi po ay yung mga kapulisan na yun ay para mag-protect daw sa mga Duterte doon sa Davao. Pero in fact, yung mga pulis na yun ay parang nakakalat all over Davao City and maybe Davao region, if not Davao City alone, para maiwasan ang pagbabalik ng mga NPA doon. Ay, mabuti pa ang Davao, ligtas na sa mga NPA. Ibang mga bayan-bayan na probinsya, kalat pa rin ang mga kasabwat, lumakas na naman, lamnadis. Diyos ko po, ano nangyari sa Pilipinas? At kapag inaresto si PRD sooner or later, ay anong gagawin natin? Matutulog na lang ba tayo sa pansitan? Iiyak na lang baga tayo? Lahat naman, lahat tayo takot, di ba? Nakakatakot ang gobyerno ngayon, mga tat kuya. Kasi kung tayo ay pupunta sa lansangan, magbabarikada, magpi-people power, makakasuhan tayong lahat ng sedisyo. Sabi ng ikulong nila tayong lahat. Tingnan natin kung gaano karaming Pilipino ang talagang mga tat kuya, parang talaga napipinto ang people power. What do you think? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.